So mga kaibigan, panoorin na uli natin si Banat Bay. Inuwan tong mga Chinese na... I-downplay ang Chinese harassment sa mga Pilipino. Number 1 DDS talaga tong si Banat Bay. Pakinggan natin. Ito eh. Isda sa lugar. Kaninang umaga, nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, sinundan at sinubukang harangan sila ng magkasanib na puwersa ng China Coast Guard at China Militia Vessel. Hinaharas na naman tayo. Bago ng umaga, nanating ng BRP Bangkaw at Bagakay sa may entrance. Mga taga-San Juan tong mga Chinese na to eh. Imagine mo, hinaharas na yung sariling mga Coast Guard, yung sariling Coast Guard mo at saka yung mga fishing boat ng ating bansa or yung mga survey ships natin. And this guy has the gall to make joke of it, di ba? Ganyan talaga mangyayari pag joke ka din sa sarili mo, wala kang pakialam sa bayan mo, tuloy natin. Ano, nakakatuwa lang, ano? Bakit nakakatuwa? Laki-laki ng karagatan, nagsisiksikan sila. No. Kaya sila nagsisiksikan dyan. Well, tell that to China. Tell that to China na the earth is covered of 70% ng dagat, and some of these parts sa mundo is hindi naman pinag-contested. So tell that also to China, wag lang sa Pilipinas. Kasi when you're telling na laki-laki naman ng dagat, bakit nagsisiksikan sila? It's because of the keyword of NR. Alam mo yung NR, natural resources. Natural resource heavy kasi yung West Philippine Sea na yan. And nanalo tayo sa HACORD for exclusive economic zone natin yan. We have the right to exploit that part of the sea, okay? Kaya lang China doesn't want to respect international laws when it comes to the sea, yung UNCLOS na tinatawag. Paulit-ulit na tayo dyan, pero I think kailangan nating i-reverberate yung ating salita tungkol dito. Kasi there are a lot of echo chambers ng mga DDS dito sa ating bansa. And that is wrong, mga kamads, mga kaibigan. Tuloy natin. Siguro, ito Ito, naisip ko lang Pero okay. hindi naman po ganito ang Panginoon. Pero, sabi ko nga kung ako yung Diyos dudungaw ako. Ba't pa sila nagsisiksikan dun? Alam mo, if you are talking about the all-knowing God, He knows why China is harassing the Philippines. He doesn't need to ask the questions. He knows. Now, of course, a more powerful fleet would harass the smaller and less capable Philippine fleet of ships, di ba? Ganun lang talaga yun. Siyempre, marami silang nakukuha dyan. And this is, hindi pa to yung worst na sinabi ni Banat Bay kung kayo ay supporter ni Banat Bay, good luck sa inyo. Pero this person really offends critical thinking. Tuloy natin. Ang laki-laki ng tubig na binigay ko sa kanila. Nag-aaway sila doon. Tingnan mo, nag-aaway-aaway sila doon. Ang laki-laki naman ng tubig. Tell that to China as well. Tell that to China na ang laki ng tubig, bigay nyo na sa amin yung napanalunan namin sa Hague Court. We have easy dyan. Exclusive economic zone namin dati yan. We have perpetual right dyan. According to the 2016 ruling. Sabihin mo sa China yan. Baka ikaw nang hinahanap. I mean, baka nakikinig sa'yo yung China. Pero for you to downplay this event as something na hindi okay, mali naman yun, Banat Bay. O, tuloy natin. Hindi, di ba hindi nyo napapansin yun? Ano? Ang bihirang buhay ito. Tingin siya, ano kaya meron dun? Kung ano naman yung isda dun, may isda din dun. Pareho lang naman. Pero yung ibang parts ng West Philippine Sea, hindi lang isda ang nandyan. Langis meron din. And other natural resources. Kaya nga nagpapapadala tayo ng survey ship. We're trying to find out what else. Kung ano yung nandun. Gets? Kasi we have exclusive economic rights dyan. Hindi lang basta-basta yan, Banat Bay. Ito talagang tao na to. Bira. Nakakatawa pa niyan. Alam mo, meron akong Australia ata to Parang Australian This is news. something Nakita ko, sinama pa nila yung mga taga-Australia. Yung mga taga-Australia naman, parang, wow, manghang-mangha. Uy, tubig. Nalalaman ko para kay mga tanga. Wala ba tubig sa inyo?
Well, let's watch that yung tinutukoy niya. Ito actually yung Australian news. Kasi one of the campaigns of our president right now is yung tinatawag natin na transparency campaign. Kasi like ngayon, yung currently, ang stand ni Pangulong Marcos is not to equip our ships with water cannon. Kasi eventually, it will escalate. So, hayaan na natin silang may gawin sa atin. Basta tayo, relax lang tayo, titiisin natin lahat yan. Just to de-escalate. Kasi nga, after, kita mo, may laser ang China that harasses the Coast Guards at meron din silang water cannon. So, pagka nag-equip ka rin yan, baka mag-equip pa sila ng mas malakas. So, ayaw natin makipag-arms race sa kanila. Yun yung rational ni Pangulong Marcos for that. Okay? Pero ang sinasabi ko lang, hindi okay naman talaga yung ginagawa ng China sa atin. And nakikita yan ng bansa. Now, meron na tayong mga testigo from the Austrian news center. Ito, pakinggan natin. It's provocative behaviour in the South China Sea. The Philippines has accused the Chinese Coast Guard of damaging one of its boats in disputed waters. Sky News was on board the Filipino vessel when it came into contact with the Chinese Coast Guard. This is a window into part of the world few see. At such close Grabe, range, di ba? Ang ganda nung we're in camera ng a vast Australia. area of water that's played host to a kind of brinkmanship that now looks very fragile. Beijing calls this the South China Sea. To these men and their government, It's our country. it is It's the our West Philippine Sea. Sea. Dawn breaks and there's tension already apparent. We're being trailed by the Chinese Coast Guard. Our vessel is on a resupply mission to Scarborough Shoal, a submerged reef, to help fishermen who depend on the lives. Tingnan mo ano ginagawa ng China. Kitang-kita yung ginagawa nila sa atin. And now you're telling me na napapawaw yan. It's not. Kabuhayan ng tao yung nakasalalay dyan. And hindi lang yun. The natural resources that can be found sa Scarborough Shoal and the many resource heavy ng West Philippine Sea are ours to keep or are ours to exploit. Hindi yung ganyan, mga kamatis, mga kaibigan. Nakakalungkot lang talaga dahil ganito yung nangyayari na there are people like si Banat Bay na dina-downplay ang mga ganyang klaseng provocations ng China. 'Di ba? It's not fun anymore kasi ramdam na natin yung kakulangan natin sa natural resources with all the things happening in the world. It would really help kung meron tayong West Philippine Sea na makukuhanan ng ibang mga natural resources na kailangan natin dito sa bansa natin. 'Di ba? So nakakalungkot lang na I don't know kung anong nakukuha ni Banat Bay dito. Views ba? Or siguro ganyan, sabihin sa'yo ng mga Chinese na amo mo, gay loads, ganun ba? Anyway, mga kamatis, this is something that you need to learn and to understand. And this is something that is happening in the world today. Hindi lang to basta-basta biroan, mga kamatis. O paano, yun lang naman yung sa akin. Sana naging update kayo rito sa nangyayari sa West Philippine Sea. It is a very good mandate by the President na magkaroon ng transparency dito. Kasi if not, sino pa bang gagawa niyan? O yun lang naman, mga lods.